Ron Maglaya. Praise. Yan, good. Kanino to? Kay Nakibigay. Ayan, so sa topic natin ngayong umaga, second Sunday. Hindi pala sa Kenneth. Pala. Ayan, kakasal ko sila. Ayan, sa 21. Ayan, so anyway, to continue yung series natin, meron tayong another topic. Ito yung tungkol naman sa the impact of Pentecost. Dahil ngayon, actually last June 2 talaga yung start nung Day of Pentecost. However, dahil nga sa calendar natin, na dapat maitapat siya ng Sunday ay June 8. So today, sa lahat ng Sunday, simbahan sa buong mundo rin, sineselebrate sa Christian yung Day of Pentecost. Now, para mas maging malinaw sa atin, ano ba itong Pentecost na to? So, pag-aaralan natin, ano yung impact ng Pentecost? Sabi dyan, Acts 2:4, sabi na, everyone present was filled with the Holy Spirit and began speaking in other languages as the Holy Spirit gave them this ability. Basahin lang natin ay first four verses lang. Sa verse 1, sabi, on the day of Pentecost, all the believers were meeting together in one place. So parang ganito, may isang place tayo na ginagather. At sabi doon, suddenly, so yung mga suddenly sa Bible magaganda eh. Suddenly, merong sound from heaven, like the roaring of a mighty windstorm. So merong malakas na hangin. And it filled the house where they were sitting. And take note, dumating ang banal na spirito, hindi sila nakatayo, hindi sila pumapalakpak, hindi sila kumakanta. They are praying and they are sitting actually. So nakaupo silang lahat. So relax, nakaupo lang sila. And sabi nun, then what looked like flames or tongues of fire appeared and settled on each of them. So may parang fire, tongues of fire na nasa mga ulo nila. And anong nangyari doon, ang resulta, everyone present was filled with the Holy Spirit and began speaking in other languages as the Holy Spirit gave them this ability. Sa ibang translation, yung tinatawag na speaking in tongues or yung gift of tongues. Sa maraming Kristiyano, may mga debate lagi dyan kung ano ba talaga yung tongues na to. But malinaw ang Bible, it is another language. So foreign language siya. Meaning to say, kung Pilipino ka, nakakapagsalita ka ng ibang lengguwahe ng ibang bansa, yun yung nangyari that time. However, ito kasi mga Hudyo na to, sina Peter yan, yung mga disciples sa Jesus. And other disciples, all in all, 120 silang lahat. And from there, napuspos sila ng banal na spirito, kahit mga Hudyo sila, at ang national language during that time ay Greek. So, Greek language. Pero, nagtataka yung mga tao sa paligid kasi nagsasalita sila ng mga language na pinanggalingan nila. Kanina binasa natin sa scripture reading, may mga galing Mesopotamia, Pergia, at kung saan sang lugar pa. Pero yung mga language, mga mother language nila sa bansa nilang ganun, natugugulat sila, bakit yung mga Galileans na to, nagsasalita ng mga languages natin. So kaya, during that time, ang sinabi pa, nagde-declare sila ng mga kamanghamangang ginawa ng Diyos. So, merong something sa dinedeclare ng mga tao in other language na ang declaration nila is yung mga wonderful works or wondrous works of God. So, kaya habang nagtatang sila, nagugulat sila, grabe ang amazing ng ginagawa ng Diyos. Namamangha yung mga tao sa paligid kasi itong mga Hudyo na to, mga Galileans na to, though sila ang language nila ay ay Hebrew and Greek, pero bakit nakakapagsalita sila ng ibang language? At ang dinideklara nila, yung lahat ng ginagawa ng Diyos. Okay? So, ano yung nangyari lahat ng yan during that Feast of Pentecost? Ngayon, balikan lang natin saglit. Ano ba yung mga feast sa Bible? Okay? May 7 feasts kasi sa Bible. Well, tinawag silang Jewish feasts. Pero since sinabi ng Panginoon that these are the feasts na the feast of the Lord. So, hindi siya feast ng mga Israelita lang. It is the feast of the Lord. And sabi, from generation to generation, i-celebrate na yan, sabi ng Panginoon. Number 1 na feast dyan, itong tinatawag na Pesach or tinatawag na Feast of Passover. Okay? Naganap na yan nung mahal na araw. Naalala nyo? Di ba nagmahal na araw tayo? Day 1, Feast of Passover, sabi ng Panginoon, usually nagaganap siya ng March or April. Depende sa paglalagyan nung Nisan na month sa Hudyo.
And sabi nun, ang pinaka-point ng Passover, dahil ang Diyos sa Exodus, sa Book of Exodus, di ba, from Egypt, na bondage for 150 years na slavery ang Israelita sa buong Egypt. And pinalaya sila ng Panginoon, and ang pinakaprangako ng Diyos, dahil nag-pass over yung angel of the Lord, yung angel of death, sa mga bahay ng mga Hudyo, at ang napatay lang ay yung mga firstborn ng mga Egyptians. At unang nga napatay doon, yung anak ni Pharaoh, yung firstborn niya. Kasi nga, since pag Pharaoh ka sa Egypt, Diyos ka. Ganun yung dating. Kaya lang, even yung gods, yung different gods ng Egypt, pinahiya ng Diyos sa 10 plagues. At yung pinaka-last plague nga, yung sa firstborn na yung mamamatay. And sabi doon, it involves the sacrifice and consummation of a lamb, unleavened bread, or yung matzah kung tawagin. At kumakain sila although yung dugo ng tupa yung pinahid sa bahay, pero yung mismong lamb, yung karne nun, kakainin din nila yon. And so, itong Feast of Passover, naganap to during the time din na si Jesus ay nagmahal na araw tayong nakaraan, di ba? So, pinako si Jesus sa cross. Nag-Passover din siya sa walls ng Jerusalem. Nag-Passover siya sa mga bahay ng mga Israelita. At ang pinako sa cross ng Biyernes, si Jesus, hindi sila. Meaning kasi yung firstborn ng Diyos, si Jesus mismo, as the Son of God, siya yung namatay. And yun nga, anyway, more of that sa Passover, sa ibang topic na lang. Next, itong tinatawag na unleavened bread. So yung Feast of Passover, merong, yung first day niyan, so usually nagaganap yan, yung palaspas, di ba, nag-ano tayo ng pagmahal na araw, di ba, nagpapalaspas yung mga tao. Yun yung Passover. And then, meron tinatawag na Feast of Unleavened Bread. May 7-day feast. Yan eh. Magkakasunod na araw yon. After ng Passover, 7 araw, Feast of Unleavened Bread. Ibig sabihin, ang mga Israelita, bawal sila kumain ng tinapay na may pampalsa. Okay, lahat dapat, lang yun, manipis na tinapay lang yun eh. Parang flakes. Okay, pero malambot yung kanila. It involves the removal of leaven. So, bawal yung mga pampalsa. At sabi nga, symbolically, the removal of leaven represents the removal of sin and impurity from their lives. It serves as a reminder to live in righteousness and to rely on God's provision. So, ito yung second feast. So, first day, Passover. The next 7 days, Feast of Unleavened Bread. And, sa week na yan, after ng Passover, di ba, nagpalaspas, binati nila si Jesus, Hosanna in the highest. Yung week na yun yung time na namatay si Jesus sa cross. Friday, okay? And ano pa rin yun, unleavened bread pa rin. Feast of unleavened bread pa rin. At dahil nga yung unleavened bread, yung leaven nga, yung papaalsa, kaya inaalis yon para matanggal din yung impurities or kasalanan sa mga Hudyo. And praise God, nung sa kamatayan ni Jesus sa cross, natanggal din yung kasalanan nating lahat. Okay? Now, pangatlo, itong tinatawag na first fruit or yung Feast of First Fruit. Itong first fruit, taking place during the week of unleavened bread. Yan yung, para mas madaling sabi, Sunday. Okay, Resurrection Sunday. Bakit daw? Sabi doon, the Feast of First Fruit was an agricultural festival. Ibig sabihin, lahat kasi ng mga first harvest nila, iaalay nila yon as wave offering sa Diyos. Matatagpuan niya yan sa Leviticus. And it involved the offering of the first sheaf of the barley harvest to God as a sign of gratitude and trust in His provision. And take note, naganap ang Feast of First Fruit, yun yung araw ng pagkabuhay naman ni Jesus. And sabi nga ni Paul sa mga epistles niya, diba, sinasabi niya na si Jesus, siya yung first fruit from the dead. Kasi siya lang yung nag-iisa na nabuhay mula sa kamatayan at hindi na namatay. Okay? Maraming nabuhay during ng kamatayan niya sa cross, pero nangamatay din silang lahat. Pero si Jesus, siya lang yung tanging nabuhay mula sa kamatayan na hanggang ngayon buhay pa rin. Kaya tinawag siyang first fruit na meron tayong resurrection. Kung na-resurrect si Jesus mula sa kamatayan at hindi na siya mamamatay, tayong mga believers din na sumusunod sa Kanya, mare-resurrect din or tinatawag na eternal life na yung body natin na to, matatransform ito in immortal one or immortal body at never na mamamatay kasi nga ni-resurrect na ng Panginoon. Okay, anyway, more of that sa mga susunod na ibang Sundays natin. Pang-apat, itong tinatawag na Feast of Weeks or tinatawag na Feast of Pentecost. Okay? Siyempre, nabuhay na si Jesus.
Mula sa Feast of First Fruit, bilang kayo ng 7 weeks or 49 days plus 1, 50 days. Okay? So 7 times 7, 49, tas plus 1 nga, 50 days. Bilang kayo ng 50 days mula sa first fruit. And sabi yun yung time kasi na binigay yung Torah or yung Ten Commandments. Okay? So, sa Feast of Weeks, kung tawagin, kaya siya weeks kasi 7 weeks eh. Feast of Pentecost, kung tawagin naman sa New Testament, kung paano binigay ng Diyos yung law sa Old Testament, sa Mount Sinai, kasabay naman ng Feast of Pentecost, ibinigay naman ng banal na Espiritu. So that tayo, hindi na tayo under the law, we are now under the grace because the Holy Spirit is upon us. Okay? And sabi nga, on this day, the Israelites presented their first fruit of the wheat of harvest and offered thanksgiving. Pero yun nga, Pentecost gained additional significance. Bakit? Kasi binigay ang banal na Espiritu sa atin. And then, ito naman yung mga last 3 feasts, yung tinatawag na Feast of Trumpets. Usually, September, October, nangyayari yan. Nagbo-blow sila ng ram's horn. At sabay-sabay yun. At it signifies sa New Testament yung pagbabalik ni Jesus. Kasi sa rapture, yung sa Thessalonians, sa Corinthians, laging may kaakibat ng trumpets every time na sinasabi na yung pagbabalik ni Kristo. Okay? And then also, in Day of Atonement, yung ito naman yung once a year, pupunta yung high priest sa most holy place, ihihingi niya ng tawad yung buong kasalanan ng Israel para sa buong taon. Okay? And yun nga, sinasabi ng Diyos sa high priest, okay, pinapatawad ko na kayo, nilinis ko na kayo. And last dyan yung tabernacles, or tinatawag na Sukkot. And usually nagaganap yan, malamig na yung panahon ng Burr months, usually December or November or October, gano'n. So palamig na siya yung panahon. Ngayon, itong Feast of Tabernacles, yan yung time, kanina sa Sunday school nag-aaral sila, sa Young Pro at Adult. Ang Feast of Tabernacles, yun yung yung kapanganakan ni Jesus. Nung pinanganak si Jesus, Christmas Day, during the Feast ng Tabernacles. So, bigyan natin connection na. Yan, may 7 feasts, may tinatawag na Spring Feast, at may mga Autumn Feast or yung Fall Feast. So again, yung first 4, Passover, tungkol sa crucifixion ni Jesus, unleavened bread, yung nilibing siya, first fruit, na-resurrect siya, Pentecost, dumating ang banal na Espiritu. Ito yung mga last feast or fall feast, trumpets, atonement, tsaka yung tabernacles. Sa trumpets, yung rapture and resurrection ng mga believers. Second coming, atonement, and then Messianic kingdom or yung heaven na, yung mismong tabernacles. Yung pagbabalik, yung lahat na tayo ay nasa new heaven and new earth. Okay, so nirantro ko lang para magets tong iba, ano ba itong mga feast na to. So, bakit ba mahalaga yung Feast of Pentecost or yung impact of Pentecost? Ano ba ang impact ng Pentecost sa ating buhay? So, pray lang tayo saglit. Father, we thank you, Lord, sa oras na ito at salamat sa pagkakataon na maunawaan ng iyong mga salita. We pray for the Holy Spirit to begin to minister sa bawat isa. Mangusap ka ng malaya sa aming buhay at maunawaan namin, Lord, ang mensahe mo na magbabago ng aming mga buhay. And we pray for your power to move in this place. Holy Ghost, patuloy ka manguna sa bawat sa Panginoon. Mangusap ka ng personal at ibigay mo yung purpose mo sa aming buhay. Bakit namin ito dapat marinig at maunawaan at matutunan, ma-apply namin sa aming mga buhay. And I pray today, Lord, na cover mo ng banal dugo ni Jesus ang bawat isa at maganap ang kalooban mo sa aming lahat sa pangalan ni Jesus. Amen. So ano ang impact ng Pentecost? Number 1, yung promise ng Panginoon nagkaroon ng fulfillment. Ano ang promise sa Jesus? Na si Father, ipapadala niya si Holy Spirit. Okay? Yung sabi natin sa John 14:16. Sabi ni Jesus, I will ask the Father and He will give you another helper. Okay? To be with you forever. And ang ganap yon sa Acts 2:4. Na-fulfill, na-bigay, na-fill sila ng banal na Espiritu. Para saan ang helper? Parang ganito siya, guys. Guys, no? Church. Sa Old Testament, si God the Father, nangusap kay Abraham, kay Moses, sa mga old patriarchs. However, sabi ng Diyos, hindi talaga nila ako maintindihan. Sige, bababa ako. So, si God the Son dumating, si Jesus as 100% body, human, and 100% God. Namuhay siya kasama nila during those days. We beheld His glory, the only begotten Son of the Father, full of grace and truth. And itong si Jesus, as the body, nakikisaloob mo nga siya sa lahat. So, tuwan-tuwa yung mga tao. May 5,000 na sumusunod,
May 4,000 na sumusunod kay Jesus. Dumami yung followers ni Lord. Walang kwenta yung followers natin sa Facebook, Instagram, or kung saan man sa followers sa Jesus. Walang say yun. Kasi sa atin, puro online. Sa kay Jesus, talagang literal. Nasunod yung libu-libong mga tao sa Kanya. Kung saan siya magpunta. Okay? Bakit? Kasi nakita nila yung Diyos kasama natin. Kaya yun yung God with us, Emmanuel. However, sabi ng Jesus, kaso babalik ako kay Father. Babalik ako sa Ama. So nalungkot yung mga disciples, paano kami? May iwan kaming orphan. Sabi ni Jesus, I will not leave you as orphan. John chapter 14 na. So, sabi ni Jesus ngayon, bibigyan ko kayo ng assurance. Hihingin ko sa Ama, papadala niya sa inyo ang banal na Espiritu. So, unang impact ng Pentecost, nangako si Jesus, pinulfill niya yon. Ipinadala niya sa atin. Amen? Kaya sabi ni Sister Nona kanina sa worship, praise and worship natin, hindi na natin kailangan pang antayin kasi nasa atin na. Kailangan mo na lang i-exercise na mag-manifest sa'yo every day. Number 2, ano bang impact? Nagsimula yung church. Okay? Acts chapter 2, verse 41, sabi nun, those who believe what Peter said were baptized and added to the church that day 3,000. Imagine from 120 na nagpa-prayer meeting, naging 3,000 sila. So dumami ang church. Also, sa verse 44, ayun na, all the believers met yung 3,000 na to. Nag-ano sila, they meet together in one place and shared everything. May meeting, may sharing. Sa verse 47, well, all the while praising God, nagpupuri sila sa Panginoon, enjoying the goodwill of all people, and each day, the Lord added their fellowship, those who were being saved. O diba? Araw-araw. Araw-araw may naliligtas, araw-araw may nag-join sa ministry or sa church. Diba? So nagkaroon ng church. Dumating si Holy Spirit para simulan yung church era. Hindi na natin kailangan katulad sa Old Testament na kailangan natin ng Moses na propetang susundan. Kailangan natin ng hari like David, kaso namamatay din siya. Or sa New Testament, sa Jesus, lagi nating kasama physically. Kaso may limit lang. 3.5 years na nag-minister sa Jesus. So kailangan natin si Holy Spirit para makapagpatuloy tayo sa church din. Okay? Pangatlo, yung impact is yung spiritual gifts. Nagbigay ng spiritual gifts ang Diyos sa atin. Kung wala ang spiritual gifts ni Holy Spirit sa ating buhay, hindi natin matutulungan yung bawat isa. Hindi tayo makakapag-minister sa bawat isa. Well, sa 1 Corinthians 12, yung mga first 10 verses nun, binanggit doon yung 9 gifts of the Spirit. Gift of wisdom, knowledge, miracles, and so on. Hindi ko na isa-isa. Next time na lang. And sabi doon, it is the one and only Spirit, though 9 yung gifts, sabi niya, it is the one and only Spirit who distributes all these gifts. He alone decides which gift each person should have. So, si Lord ang nag-decide doon, hindi tayo. Ang banal na Espiritu ang mag-decide sino lang ang dapat magkaroon ng gantong gift. Okay? And para saan siya? Ang purpose ng gift is the human body has many parts. But the many parts make up one whole body. So it is with the body of Christ. Para saan yung gifts? Hindi lang para sa'yo, pang personal, para magkaroon ka ng achievement ba? Hindi, para yan sa buong church, para ma-build tayong lahat. Yung gift mo, makakatulong sa akin, yung gift ko, makakatulong sa'yo, yung gift ng bawat isa, makakapagtulungan tayo. Makakapag-build up tayong lahat. Okay? So much for the spiritual gifts. Next time na lang iba. Number 4, ano pa? Empowerment for ministry. Mahirap maglingkod sa Panginoon. Totoo. Okay? Madali sumali sa mga ministries, pero mahirap maglingkod ng totoo sa Panginoon. Ulitin ko madaling sumali sa mga ministries sa church. Madaling sumali sa iba't ibang klase ng ministry, pero mahirap maglingkod ng totoo without the empowerment of the Holy Spirit sa buhay mo. Without the anointing of the Spirit of the Lord, without the anointing of the Holy Spirit, walang kwenta pang service mo kung wala si Lord sa buhay mo. Okay? Kaya anong mahalaga? Kailangan nasa iyo ang banal na Espiritu. Kasi when the Holy Spirit comes, ano nangyayari? Nagiging bold sila. Nagkakaroon ng boldness. Nung na-feel sila ng banal na Espiritu, they preach the Word of God with boldness. Naging matapang. Yung duduwag-duwag, mahiyain ka, nagiging confident ka ngayon. Bakit? Kasi nasa iyo ang presensya ng Diyos. So the Holy Spirit empowers us to share the gospel, to live out our faith, and to serve others. Yun yung mahalaga doon. Magkaroon tayo ng presence ng Diyos sa buhay natin
para pag naglingkod tayo sa Kanya, or nag-share tayo ng gospel, nagbahagi tayo sa mga tao na mahal kayo ng Diyos, maniniwala sila. Kasi nandun yung kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo. Okay? Ano pa? Number 5. Sa pang-impact ng Pentecost, itong tinatawag na guidance and transformation. Without the Holy Spirit, hindi ka mababago sa buhay mo. Sabi ni Paul, Galatians 5:16, "So I say, let the Holy Spirit guide your lives." Bakit? Then you won't be doing what your sinful nature craves. Okay? Sa King James dyan, walk in the Spirit so you will not gratify the lust of the flesh. Sa ibang translation, mabuhay ka sa banal na Spirito para hindi mo gawin yung nais ng laman mo. O tinatawag sa iba pa, sa mas malalim, pita ng laman. Yan, lust of the flesh. Kapag hindi ka guided ng banal na Spirito, gagawin mo yung makasalanang nature natin. Yung sinful nature natin, itong katawang to, mahilig to sa kasalanan. Okay? Mahilig sa kasalanan tong katawan natin. Nag-i-enjoy sa kasalanan tong. Painumin mo ng alak yan, mag-yosi yan, makipag-sex yan, mag-addict ka ng drugs. Lahat ng klase ng uri ng kasalanan, gusto ng katawan natin. Kaya kailangan natin ang banal na spirit maging banal. Take note, ang pangalan ng Espiritu ng Diyos ay Holy. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. God the Holy Spirit. Ang pangalan ng Espiritu ng Diyos ay banal. Pag wala ang Espiritu ng Diyos sa'yo, paano ka magiging banal? Wala. Hindi mo kakayanin maging banal sa buhay, hindi mo kakayanin sumunod sa Diyos without the presence of the Holy Spirit. So para maging banal ang pamumuhay natin, the Holy Spirit guides us, helps us discern ano yung kalooban ng Diyos. Malalaman mo ano yung kalooban ng Diyos. Ano pa? It empowers us to live in accordance to God's character. Magiging fruitful yung character ng Diyos sa'yo pag nasa iyo ang banal na Espiritu. Magiging totoo na loving ang Diyos kasi nagiging loving ka rin. Magiging totoo ang forgiving ang Diyos dahil forgiving ka rin. Magiging totoo na may peace sa Diyos kasi may peace ka rin. Magiging totoo na joyful ang Diyos kasi may joy ka rin. Kung anong character meron ng Diyos, nagiging ganun ka rin. Kasi nasa iyo siya. And natatransform ka. Without the touch or the presence of the Holy Spirit, walang totoong repentance din. Kung ito yung kasalanan, hindi mo tatalikuran yan kung wala ang banal na Espiritu sa buhay mo. Ang sabi ng Panginoon, repent and believe the gospel. Paano ka magre-repent kung wala naman nagko-convict sa'yo? Ang sabi ni Jesus, ipapadala ko ang banal na Espiritu, the Spirit of truth, and when He comes, He will convict the world of sin, of judgment, and righteousness. So si Holy Spirit, anong gagawin niya? Pag dumating siya sa buhay mo, bawat kasalanan na dadaan sa'yo, i-convict ka niya. Ano ibig sabihin ng conviction? Ano ibig sabihin ng conviction? Ipaparana sa'yo yung pakiramdam na nagkasala sa harapan ng Diyos. Ipaparana sa'yo yung guilt. Yung guilty ka dun sa kasalanan mo. Hindi mo pa man ginagawa. Kaya, pag kinumit mo yung kasalanan, mas lalo nakaka-guilty. Kasi na-warningan ka na eh. Na-warningan ka na, huwag mong gagawin yan. Huwag mong gagawin yan. Pero ginawa mo pa, mas lalong double tuloy yung guilt. Bakit? Kasi hindi ka sumunod. Nakuha natin? Kaya napakahalaga ng banal na Espiritu sa buhay natin so that matransform yung buhay natin. Walang pagbabagong buhay without the presence of the Holy Spirit sa buhay natin. Sundan natin yung verse. Sabi ni Paul, verse 17, the sinful nature wants to do evil. Ikaw yun, tayo yun. Yung katawan mo gustong gumawa ng masama. Which is just the opposite of what the Spirit wants. Kung masama ang gustong gawin ng katawan mo, ang banal na Espiritu ng Diyos mabuti ang gustong gawin. The Spirit gives us desires that are the opposite of what the sinful nature desires. Ang linaw-linaw. Ang banal na Espiritu, ang ibibigay niyang desire sa'yo, yung gusto ng Diyos. Opposite sa laging gusto mo na magkasala sa harapan ng Diyos. And sabi ni Paul, these two forces, the flesh and the Spirit of God, okay, are constantly fighting each other. So you are not free to carry out your good intentions. Sa ibang translation,
Kaya hindi mo pwedeng gawin yung gusto mo. Kasi may dalawang naglalaban. Gusto mo man gawin yung para sa Panginoon, meron pa rin umaagaw sa'yo. Meron pa rin inaagaw yung attention mo, palayo sa Diyos. Gusto mo man gumawa ng mabuti, kaya lang merong humahatak para gumawa ka ng masama. Araw-araw yun, naglalaban yun. And so without the help of the Holy Spirit, hindi mo mapapagtagumpayan yung flesh mo. Okay? The only way for us para magtagumpay sa flesh, walk in the Spirit. Okay? Number 6. We are to live in the Spirit. Bakit? Sabi ni Paul, Romans 8:13-14. For if you live according to the flesh, you'll die. Sa translation yan sa Greek, you will die. You'll be separated from God. Yun yung malungkot doon. Pag nabuhay ka sa flesh mo, according sa gusto ng malaman mo, you'll die. Masaseparate ka sa Diyos, lalayo ka sa Diyos. Malalayo at malalayo ka talaga sa Diyos. And dalawang death yan. Ultimo physical, mamamatay ka rin. Hindi lang spiritual death yan. But if by the Spirit, you live by the Spirit, you put to death the deeds of the body, you will live. Ano sabi ni Paul? Pag nabuhay ka sa Espiritu ng Diyos, sinasabi mo, ikaw, mga gusto ng laman ko, yung mga desire ng flesh ko, yung mga nais ng mata ko, nais ng katawan ko, ano man gusto ng layaw ng katawang to, patay ka na ngayon. Bakit? Kasi yung desire ng banal na Espiritu na pinapamuhay ko. And sabi ni Paul, for as many as are led by the Spirit of God, these are the sons of God. Pag sinasabi mo, Lord, mabubuhay ako according sa Espiritu mo. Sinasabi mo, Lord, dahil anak mo ako, I'm a child of God. Susunod ako sa'yo. Pag hindi ka sumunod sa Panginoon, sa Banal na Espiritu, sinasabi mo, Lord, ayoko maging anak mo eh. Ayoko muna sa pamilya mo. Gagawin ko muna yung gusto ko. Kaya sabi ni Paul, ang linaw-linaw sinabi ni Paul, if you're led by the Holy Spirit, you're a child of God. If not, then what? Di ba? So kaya, sin yun, mamimili ka lang. Mabubuhay ka ba sa banal na Espiritu ng Diyos to please God, to be holy, to live righteous, or mabubuhay ka sa gusto mo. Mamimili ka lang sa dalawa. The impact of the Pentecost, kaya dumating ang banal na Espiritu sa buhay natin para mabuhay tayo sa Kanya. Gustong-gusto kasi talaga ng Diyos makasama tayo. Kaya sabi ni Jesus, aalis ako, but it is for your advantage that I go away. John 16. Nalulungkot na yung mga disciples, Lord, aalis ka sa kapupunta, paano kami? Sabi ni Jesus, pag hindi ako umalis, hindi ipapadala ng Ama ang banal na Espiritu. Pero pag umalis ako, it is for your advantage. Benefit nyo pag umalis ako. Bakit? Kasi darating siya. Darating ang banal na Espiritu, magiging present ang banal na Espiritu, magiging present ang Diyos sa buhay ng maraming tao. Hindi lang dito sa Israel. Kasi nandun si Jesus. Pero pag alis ni Jesus, sa sino mang mananampalataya sa pangalan ni Jesus, ang banal na Espiritu ng Diyos ay mananahan sa Kanya. Diba? Magiging anak katuloy. Okay? Kaya sabi nung, we must seek to be filled with the Holy Spirit. Dapat hanapin mo yan every day na maging filled ka ng presence niya. To walk in obedience to the Holy Spirit, sumunod tayo. And to rely on the Spirit's power in our daily lives. Sa pang-araw-araw, mag-rely ka. You can always depend sa banal na Espiritu ng Diyos. Tutulungan ka niya. Nahirapan ka sa work, nahirapan ka sa school, nahirapan ka sa problema mo sa pamilya. Saan ka nahirapan? Thank God, tinawag siyang helper. Praise God, ang banal na Espiritu ng Diyos, ang tawag sa kanyang helper. He is always available and ready to help. Amen? Lastly, the call to witness. The impact of Pentecost is that tinatawagan tayong lahat maging witnesses. Naalala niyo last week, ano topic natin? His witnesses. Kapag hindi ka nag-witness, pinapatunayan mo lang. Pag hindi ka nag-share ng mabuting balita ng kaligtasan, pag hindi ka nagbabahagi kung sino si Jesus sa buhay mo, pinapatunayan mo lang, wala pa sa'yo ang banal na Espiritu ng Diyos. Kasi wala pa yung boldness, yung tapang, yung confidence from Him. It has renewed the call for us to be witnesses of Christ, sharing the good news of salvation and demonstrating the power of God. Okay? The power of the Spirit of God. Okay? Now, ito tayo mag-focus. Sa Old Testament, nagsimula ang Feast of Pentecost or Feast of Weeks
Sabi doon sa Exodus 20:18, when the people heard the thunder, napansin nyo, may connection sa nyo, no, kanina sa Acts. When the people heard the thunder, the loud blast of the ram's horn, and when they saw the flashes of lightning and the smoke billowing from the mountain, they stood at a distance, trembling with fear. Okay, yan yung picture niyan. Yan yung time na nakalabas na mga Israelita sa Egypt, nakalagpas sila sa Red Sea, at nasa ilalim sila ng Mount Sinai, yung Mountain of God. Merong mga kulog, kumikidlat, may tunog ng trompeta, tapos may makapal na ulap, na smoke, usok. At yung mga tao, hindi sila makalapit, no? Pansinin nyo, sa Old Testament, Feast of Weeks, pero nakalayo yung mga tao. At, takot na takot. Nakakatuwa naman sa New Testament, praise God. Suddenly, same din, may sound din from heaven, may roaring mighty windstorm, so malakas na. It filled the house where they were sitting. Sa Old Testament, ang layo nila sa Diyos eh. Sa New Testament, nakaupo pa sila sa presence of the Lord. Okay? And yun, may tongues of fires, and yun nagsettle sa kanila. And they were all filled with the Holy Spirit. Binigyan sila ng other languages, they're proclaiming the wonderful works of the Lord. And ito yung connection ng Feast of Weeks at ng Pentecost na the point of Feast of Weeks or Feast of Pentecost is that we have to be in the presence of God. Yun talaga yung point na. Na magkaroon tayo ng pagkakataon na makasama ang presensya ng Diyos. Dumating siya sa Feast of Pentecost so that kung paanong ibinigay yung law, sa Feast of Pentecost binigay yung Espiritu ng Diyos. Okay, another pa is itong tinatawag na yung sa Acts, yun, sa verse 5, sabi nun, they heard the loud noise na mga nasa labas naman. May mga devout Jews from every nation. And tapos, namangha sila, bakit nakakapagsalita sila ng language natin. Okay, so, next, itong tinatawag na feeling of the Holy Spirit. Ano ang connection ng word na feeling sa time natin today? Bakit ba mahalaga yung feeling of the Holy Spirit? Okay, sabi nun sa Acts 2:4, everyone present was, filled. Lahat, filled. Okay? Filled with the Holy Spirit. The word feeling, alam nyo ba, sa New Testament, may iba't ibang word na filled na makikita ka, na napuno. Okay? Isa sa mga filled na pwede natin makuha, yung sa Ephesians 5:18. Tinawag siyang word na filled na plero or phleru. Okay? The word for feeling is phleru, dyan sa Ephesians 5, na sinasabi, huwag kang mag-inom, huwag kang maglasing sa alak, kundi, kasi sisirain yan buhay mo, instead, be filled with the Holy Spirit. Okay? Sabi ng Bible, huwag kang maglasing, kasi sisirain yan buhay mo. Okay? Instead, be filled with the Holy Spirit. The word plero, or feeling, conveys the idea of growth to maturity. Okay? Or being molded by the Word of God. So pag sinabing, you're filled with the Holy Spirit, gusto ng Panginoon lumago ka. Kaya ang Bible, be filled, be filled, be filled, be filled. Be filled with the Holy Spirit para lumago ka. Ang impact ng Pentecost, dumating ang banal na Espiritu para mag-mature ka. Sabihin mo sa katabi mo, para mag-mature ka na. Mag-grow ka naman. Huy, ilang taon na. Ilang taon ka na kay Lord, baby ka pa rin. Di ba? Bakit gusto ng Diyos na ma-fill upan tayo ng banal na Espiritu? Para lumago tayo. Ilang taon ka na, nakikinig ng nagsisimba, hanggang ngayon, boring ka pa rin sa preaching. Ilang taon ka na nagsisimba, hanggang ngayon, boring ka pa rin sa prayer. Huy, lumago ka na. Be filled with the Holy Spirit. Pag nanonood ka sa Netflix, buhay na buhay ang mata mo. Pag nasa simbahan ka, ginagawa mong sleeping quarters. Be filled with the Holy Spirit. Grow up. Or being molded by the Word of God. Ngayon, pag hinanap mo yung word na pleru or being molded by the Word of God, makikita niyo yung connection sa Colossians 3, verse 16. Sabi doon ni Paul, let the Word of Christ dwell in you richly.
Dapat daw yung salita ni Kristo manahan sa atin ng mayaman. Teaching and admonishing one another in all wisdom, singing psalms, hymns, and spiritual songs with thankfulness in your hearts to God. May resulta ang pagiging filled with the Holy Spirit. May resulta ang pagiging molded by the Word of God. Be filled with the Spirit is the same as let the Word of Christ richly dwell within you. Iisa lang sila. Okay? And sabi, this indicates a continual experience, tuloy-tuloy, or process. Both praise have the same result. Anong resulta? Nagpupuri ka sa Diyos, nagpapasalamat ka sa Kanya. Malalaman mo na filled ka with the Holy Spirit kapag lagi ka nagpupuri at nagpapasalamat sa Diyos. Nagmamature, nag-grow ka na kapag hindi na puro reklamo, kundi puro pasasalamat na sa Diyos ang lumalabas sa bibig mo. Amen? Makikita mo sa attitude dyan, kung thankful ba siya o hindi. Okay? So, being filled with the Holy Spirit, inaayos ng Panginoon yung attitude natin. Sa madalas, pag pinag-aaralan ng Pentecost, lagi na lang yung tongues kasi ang focus. Pag di ka nag-tongues, di ka filled. Hindi po yung totoo. Okay. Isa lang sa manifestation ng speaking in tongues. Kung di mo kayang gawin, okay lang. Kung di pa binibigay sa inyo, Lord, it's okay. Huwag ka malungkot. Pero ang pinakamahalaga is yung fruits ng pagiging filled with the Holy Spirit. Tongues ka nga ng tongues. Pag nagbangga ka naman, kung ano-anong mura lumalabas sa bibig mo. Galing mo nga mag-speaking in tongues sa Espiritu ng Diyos. Pag nagka-problema ka, puro ka naman reklamo. Anong klaseng field yun? Madaling pekiin ang mga gifts. Pero yung fruits, hindi mo maloloko ang fruits. Kung ano ang puno, siyang bunga. Sabi ni Jesus sa Matthew, kung ang puno ay mabuti, ang bunga ay mabuti. Kung ang puno ay masama, ang bunga ay masama. Okay? Maging malinaw po. Gusto ng Panginoon, maging maayos yung bunga natin. Okay? Ang resulta ng being filled with the Spirit, kapag ikaw ay namomold ng salita ng Diyos, nagbababad ka sa presensya ng Diyos, sa panalangin at sa salita niya, binabago ng Panginoon yung buhay mo sa attitude. Maging mapagpasalamat ka. Nag-i-increase yung grace ni Lord sa iyo. Amen? Pangalawang word, pimplemi. Ganda, no? Pimplemi. That's the word filled also. Well, isang beses lang naman niya naganap sa Acts 4:2. The word filled or pimplemi is in the aorist tense. Ibig sabihin, single lang. Single event. Which indicates a single event or happening. Okay? So, nangyari yun, in context, the word implies, or pimplemi implies an empowering for a work of service. Okay? Kanina, yung word na plero ay filled, gusto kang palaguin from growth to maturity. Okay? But, itong pimplemi, or empowering, today, since the Spirit indwells us, we can be empowered by the Holy Spirit in our respective ministries. Amen? Kung ang ministry mo ay ganito, i-empower ka ng Banal na Espiritu para maging anointed ka dyan. That's the word for another field. So, suma total, in conclusion, dalawa ang work ng Banal na Espiritu sa ating buhay. Empowering and maturing. Okay? Ine-empower tayo ng Diyos at minamature tayo ng Diyos. Amen po? Gusto ng Panginoon, kaya dumating ang Pentecost or Feast of Pentecost, dumating ang Banal na Espiritu, gusto kang i-empower ng Diyos at gusto ka niyang mag-mature. Ayaw ng Panginoon manatili kang baby forever. Sobrang cute ng baby pag baby lang siya forever. Okay? Si Kaya, ang napaka-cute niyan pag baby lang siya. Okay? Kaya lang, hindi siya nananatiling baby. Lalaki at lalaki siya. Okay? Hindi mo pipigilan yung growth niya sa paglipas ng panahon. Ganon din po dapat sa atin. Sa paglipas ng panahon, dapat lumalago rin tayo. Magaganap lang yan kung nasa iyo ang Banal na Espiritu ng Diyos.
Ito pa, sa 1 Corinthians 6:19, sinabi ni Paul yung word na naos. Okay, or do you not know that your body, sabi mo, your body, turo mo yung sarili mo, your body. Okay? Tsaka yung kapatabi mo, your body is the temple of the Holy Spirit within you. Okay? Your body is a temple of the Holy Spirit within you, whom you have from God. Binigay ng Diyos yan sa'yo. Kaya sabi ni Lord, you are not your own. Hindi mo na pagmamayari ang katawan na yan kung nasa iyo ang presensya niya. Kung templo na ng Diyos yung katawan mo, hindi na sa'yo yun. Yari ka sa ginagawa mo sa katawan mong yan. Sabi ni Paul nga, kay Timothy, kung sino man ang sumisira sa katawan ng Diyos, mamamatay siya. Sisirain din siya ng Diyos. Di ba? Bakit? Pag sinira mo itong katawan na to, sino mamamatay? Sino masisira? Pag sinira mo katawan mo, sino po? Ikaw, di ba? May napanood akong documentary, yung nagpa-change siya ng muka, ng itsura, yung ginawa niyang reptile itsura niya. Yung ginawa niyang parang ahas yung itsura niya. Pinatanggal niya yung tenga niya, pinatanggal niya ilong niya, para palat na palat ng butas lang nakalagay, tapos yung dila niya, pinakat niya rin, para yung parang dila ng reptile. Tapos, lumipas ang panahon, tumanda na siya, realize niya, di siya makapag-apply ng trabaho. Bakit? Sino makipagtrabaho sa ganun itsura? Araw-araw papasok sa work. Kunyari kung nasa cashier yun, welcome to Jollibee, itsurang aas, di ba? Nakakatakot nga naman, kahit sino, hindi ma-please sa makikita, di ba? So, di siya tuloy makapag-apply ng trabaho. Bakit? God is not mocked. For whatever a man sows, he reaps. Kung anong yung tinanim, siya nga anihin. Sabi ni Paul sa Galatians 5, magtanim ka sa flesh, aani ka sa flesh, which leads to death. Magtanim ka sa Espiritu ng Diyos, aani ka na sa Espiritu ng Diyos, which leads to life. Ipili ka lang. Your choice. Your body, your choice, bahala ka. But I'm gonna tell you this, your body is the temple of the Holy Spirit. Ginamit ni Paul yung word na naos, alam niyo bakit? Which means the innermost, sa Greek yan, Greek word yung naos, which means the innermost holy place of the temple where God dwelt. Yung katawan na natin pala yung most holy place ng Diyos. Naiintindihan niyo yun? Pag basa kayo sa Old Testament, merong malaking box na ibinubuhat yung mga Levita. Ang tawag doon, Ark of the Covenant. Inilalagay yun sa most holy place sa tabernacle. At ang pwede lang pumasok sa room ng most holy place, yung high priest lang. Bawal yung priest. Pag priest ka lang, pumasok ka sa most holy place, patay ka agad. Hindi mo kakayanin yung bigat ng presensya ng Diyos doon. Kasi nandun yung Ark of the Covenant. Aba, sa panahon natin ngayon, dahil ikaw na yung templo ng banal na Espiritu, you are God's Ark of the Covenant. Ikaw yung pinakabanal na dako ng Diyos. Kaya kung nasan ka, nagiging banal yung lugar. Kasi nandun si Lord. Amen! So Paul used the words naos. He wants us to understand that our bodies are truly the intimate dwelling places of the Holy Spirit. God wants intimacy. In order for us na maging close, maging sweet, ang relationship natin sa Diyos, sino kailangan natin? Si Holy Spirit. Without the Holy Spirit sa buhay natin, never kang magiging close sa Diyos. Kahit anong pasukin mong religion sa buong mundo, without the presence of the Holy Spirit sa buhay mo, yung intimacy, fellowship, friendship with the Holy Spirit, walang closeness sa Diyos. Ito pa. Sa Exodus, binigay yung batas, 3,000 ang namatay. Sa Feast of Weeks, binigay yung batas, 3,000 ang namatay. Guess what? Ano nangyari sa New Testament? Sa New Testament, binigay ang banal na Espiritu, 3,000 na ligtas. Amen? Galing, no? Sa Old Testament, patay 3,000. Sila yung mga sumamba dun sa Diyos-Diyosan na golden cup. Diba? Sabi ni Moses, sino ang nasa panig ng Diyos, lumapit sa akin? Sino ang hindi dito sa kabila? Nagpunta yung 3,000 sa kabila. Bukas yung lupa, nilamon sila lahat, patay. Pero sa Holy Spirit, binigay sa Holy Spirit, and sabi, those who believe what Peter said were baptized and added to the church that day about 3,000 in all. Oo, di ba? So ano matututunan natin? The law,
brought death, while the Holy Spirit brought life. Amen? Kaya nga ang hirap sa dating daan, di ba? Dating daan kasi yun. Dati yun eh. Hindi puro law. O, di ang hirap. Bakit? Puro law. Mamamatay ka dyan. May bagong daan na eh. Sino? Si Jesus. The only way. Nagpadala ng banal na spirito, nagbigay ng buhay sa atin. And it's interesting that the entire Godhead, Father, Son, Holy Spirit, is involved sa spring feast. Yung tatlong feast na nauna. Involved siya dun sa apat na spring feast. Involved ang Godhead. Bakit? Tingnan nyo. Sorry. Sabi doon, si Jesus, nawala yung kay Father. Nawala yung kay Father dyan. Yung pala, sorry, doble pala. The Son honored and fulfilled the Feast of Passover by His death. Tama? Di ba? Feast of Passover. Nagpunta si Jesus sa cross on the way to Calvary. And then sabi doon, the Father honored and fulfilled the Feast of First Fruit by raising up, binuhay niya si Jesus mula sa kamatayan, dun sa grave. Diba? Ganda, no? Praise God. So si Jesus sa Passover, si Father naman dun sa first fruit. And then, si Holy Spirit honored and fulfilled the Feast of Weeks or Pentecost by His descent 50 days after the resurrection of Christ. Again, bilangin natin. Sunday, first day, Passover. Yay! Hosanna in the highest! Lakad si Jesus sa Jerusalem. Hanggang Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. Ito na yung nag-overnight sila ng prayer sa Gethsemane. Friday, madaling araw, hinuli si Jesus. And then pinako sa cross. Namatay si Jesus Friday. Feast pa rin of the unleavened bread. Saturday, Black Saturday, patay daw ang Diyos. So, silent ang lahat. Then, Feast of First Fruit, Sunday, Resurrection Sunday. Diba? And then, mula din sa Resurrection Sunday, bilang ka, so buhay si Jesus, ano sabi ng Bible? 40 days pang nabuhay si Jesus. Di ba? 40 days pa siya nagpakita sa lahat, nagpakain, nagturo, nag-share ng kingdom of heaven, and so on. Sabi ni Luke. And also ni John. After 40 days, Acts chapter 1, di ba, nagmangako, ito yung Holy Spirit, you will receive power, will be my witnesses. Nagpaalam si Jesus. Kinuha na siya. 10 days later, Acts chapter 2, Day of Pentecost, ayun na. So, all in all, 10 days plus 40 days, 50 days, nabuo yung days of Pentecost at bumaba ang banal na Espiritu. So, yung Godhead, Father, Son, and the Holy Spirit, busy sila during those days, during those feasts. Para ipakita sa atin lahat na gusto tayong kasamahin ng Diyos. God wants to empower you. God wants to mature you. And the only way to do that is you ask the Father. Hingin mo. Diba? Hilingin natin. Kung di mo pa na-experience, personal mong hilingin. Sabi ni Jesus, kayo mga makasalanan, kaya nyo magbigay ng mabuting bagay sa mga anak nyo pag nanghingi. Diba? Kayo mga masasama, pag nanghingi anak nyo, magbibigay kayo ng mabuting bagay. How much more will your Heavenly Father give the Holy Spirit to those who ask? Hilingin mo lang. Kung anak ka, bibigay sa'yo. Kung di pa, yun yung problema. Kaya maging anak ka. Amen po? Nakita niyo yung connection? Yung connection dyan, si Jesus, kino-compare niya, yung mga makasalanan, mga masasamang tatay nga, nagbibigay ng mabuting bagay sa mga anak nila. So, dapat maging anak ka. Para pag hiniling mo ang banal na Espiritu ng Diyos sa buhay mo, kaya niyang ibigay din. How much more will your personal Heavenly Father give you or give the Holy Spirit to those who ask Him? So, hilingin natin. Amen? Ask natin sa Lord, Father, give us the Holy Spirit. Baptize us today. Diba? Dapat ma-experience natin yun personal. Huwag niyong sayangin na nabubuhay kayo dito sa lupang to nang wala yung intimacy sa Diyos. Pwede mong pekein ang pagiging Kristiyano. Kristiyano ka sa puso, pero hindi sa puso. Pwede ka magpuri sa Diyos sa muso, pero hindi sa puso. Pwede ka mag-share ng Word of God sa muso, pero hindi galing sa puso. Pwede mong i-portray yung pagiging Jesus sa muso,
pero wala sa puso. Pwedeng magsalita to tungkol sa kung sino man si Lord, pero hindi naman totoo sa puso. Kasi wala pa ang banal na Espiritu sa puso. So first things first, baguhin mo na ng Panginoon yung heart mo by receiving the Holy Spirit to empower you today and to mature you, to grow you, to release the power and to produce yung fruits of the Spirit. Ano yung fruits? Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, faithfulness, self-control. Without the presence of the Holy Spirit, hindi magmamanifest yung mga fruits na yun. Amen po? Okay? So much for tongues. Kung kaya mo yun, praise God. Kung hindi, it's okay. Ang pinakamahalaga sa lahat, yung lumalabas sa bibig natin na nakakalugod sa Diyos. Amen? Being filled with the Holy Spirit is being empowered by Him and being matured, being molded by the Word of Christ. Kaya pag nasa iyo ang banal na Espiritu ng Diyos, lahat ng desire and interest ng Diyos patungkol sa Kanya, nagiging interest mo na rin. Kung wala ka pang pakialam sa Panginoon dati, nung napuspos ka ng banal na Espiritu, gusto mo na si Lord. Gusto mo na siyang makilala, gusto mo na siyang makasama, nagpe-pray ka na lagi, binabasa mo na yung word niya, yung Bible mismo, umaattend ka sa mga samagawain, gusto mo na lahat ng patungkol sa Diyos. Even yung mga tugtog mo, yung mga music mo sa Spotify, o sa music player mo, pati yun, binabago na rin ni Lord. Yung attitude mo, nagbabago lahat. Yung nasa isip mo, nagbabago lahat. Yung ginagawa ng flesh mo, nagbabago na rin. Why? Kasi nasa iyo ang presensya. Without His presence, nothing will change. Amen. So let's pray. Father, we thank you, Lord, sa umagang ito. And I ask today, Lord, we are asking you as our Father, who is able to give us the Holy Spirit to fill us today. Ama, kami po ay nagpapakumbaba sa harapan mo ngayon. Kami po ay humingi ng tawad sa aming mga kasalanan. Linisin mo po ang aming buhay, ang aming puso at isipan, ang aming espiritu at kaluluwa. Lumalapit kami sa trono ng iyong biyaya, Ama, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Sa pamamagitan ng banal mong espiritu at sa dugo ni Kristo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Kami po ay nagpapalinis sa iyo. Nagpapasakop sa kapangyarihan mo. And right now, Father, we ask, humingi kami, Panginoon, ng tulong sa iyo. We need a helper who will help us in our prayer life, in our meditation of the Word, who is able to help us in understanding your words. A helper who can strengthen us when we're weak. A helper who can heal us when we're sick. A helper who can provide the encouragement for us when we're discouraged. And that's you, Holy Spirit. And so, Father, right now, as we are praying together, let the waves of your glory fill this house right now. And Holy Spirit, I ask and I declare, as your people are sitting right now on their seats, fill them. Fill them with your power right now. Fill their hearts with your presence. And kagaya ni Apostle Peter, Lord, that when he preached the gospel on those people, in 3,000 na pinag-preachan niya ng salita mo, the Bible says, Lord, it pierced their hearts. Right now, Father, I am praying that you pierce our hearts today. Baliin mo, Panginoon, ang aming gusto, ang nais namin, ang aming kalooban. Break our hearts for what breaks yours. And let the desire of the Spirit of the Lord be planted right now in our hearts today. So that we can always desire and we can always have the strength to obey you. Maging masunurin kami sa nais mo, Panginoon. Father, nakakapagod mabuhay ng kami lang. Nang sa sarili lang namin kakayahan. And we need you, for without you, we can do nothing. The Lord Jesus said that we need to abide, remain in Him. As we abide in Him, His words abide in us. Whatever we ask, He will do it.
for us. And so right now, Lord, kailangan namin manatili sa iyo, and in order for us na manatili sa inyo, Panginoon, we need your Spirit sa aming buhay. Holy Ghost, I ask that you rain down your presence in our lives today. Maranasan namin, Panginoon, yung guidance and transformation mo sa aming mga buhay. Ninanais namin, Panginoon, na sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan, baguhin mo po ang aming puso, baguhin mo ang aming isipan, gawin mong banal ang aming buhay. At tulungan mo kaming lumakad ng may katuwiran at may kabanalan sa iyo upang maging galugod-lugod ang lahat ng aming iniisip, sinasabi, ginagawa ng aming buhay. And whatever we'll do, Lord, will bring glory to your name. And so I pray today, Lord, that we will walk in the Holy Spirit and we will not gratify the lust of the flesh. And so I pray, Lord, na tulungan mo kami. Right now, Holy Spirit, as we ask Jesus Christ to be our Savior and Lord of our lives, Lord. Holy Spirit, I pray that you join in our spirit today and testify to us, declare it to us that we are the children of God. And lead us today, Lord. Tulungan mo kami maging spirit-led, spirit-controlled, spirit-conscious sa lahat ng oras. Spirit-filled every day, Panginoon. Naisin namin palagi na bumabad sa presensya mo. Place a hunger and thirst in our hearts today to know you, Father, to know you, Jesus, to know you, Holy Spirit, to know you, God, as our Father, Jesus as our Lord, and the Holy Spirit as our best friend. That we may have this fellowship or friendship with you, Holy Spirit, for you want this communion with us. And Lord, tulungan mo kami at tulungan kami na maunawaan namin ang mga mensahe mo sa araw na to. Empower us so that we can serve you with power, with anointing, with impact, and mature us, Lord, so that ma-produce sa aming buhay ang mga bunga ng banal mong Espiritu, so that the character, the mind of Christ, Lord, yung attitude of Jesus Christ, ay mag-manifest din sa amin at makita ito ng mga tao. Lord, sinabi mo, makikilala kami sa aming mga bunga. Malalaman kung ano ang puno sa mga bunga na meron kami. So I pray, Lord, as the trees of the Lord planted in the house of God, ay mag-produce kami ng mga fruits na nagiging pleasing at magiging beneficial sa mga tao na nakapaligid sa amin. For it's your attitude, it is your character that is being produced sa aming mga buhay. And Lord, today, kami po ay nagpapakumbaba. Nagpapaayos po kami ng buhay sa iyo. Walang sense ang buhay na to kung wala ka sa amin, Panginoon. Kaya Lord, patawarin mo kami. Cleanse us, sanctify us with the washing water of the living Word of God today. Wash us and make us clean by the blood of Christ. In Jesus' name. Maraming salamat, Panginoon, sa pagkakataong ito. That we can always enjoy your presence. We can always depend and rely on your presence. And let the joy of the Holy Spirit be upon us, Lord. Thank you, Lord, for the kingdom of God is not of eating and drinking, but of righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit. Kaya, Lord, maging totoo sa amin na ang kaharian ng Diyos ay nasa aming mga puso niya. Having your righteousness, having your peace, and having the joy in the Holy Spirit. Maraming salamat, Panginoon, sa araw na to. Seal every word of God na aming natutunan ngayong araw to. Cover it with the blood of Jesus. I plead the blood of Jesus sa buhay ng iyong mga anak. And I destroy the works of the enemy over the lives of your people today. I cancel all the works, the words, the curses na sinabi ng diablo sa aming mga buhay. And today, as we celebrate the Pentecost or the day of Pentecost, Panginoon, I ask for the infilling of the Holy Spirit, the indwelling of the Holy Spirit sa aming mga buhay ngayon sa pangalan ni Jesus. Lord, today, sa aming pagkaunawa sa salita mo, Panginoon, puspusin mo ang buhay namin ng iyong Spirito, and let your glory, Lord, fill this body
become the temple of the Holy Spirit. Itong mga katawan namin, Panginoon. Let our bodies become the most holy place of our God to dwell intimately sa aming buhay sa pangalan ni Jesus. And we understand today, Lord, that you want intimacy. And so we want to build this relationship with you. Kaya tulungan niyo kami, Holy Spirit. Maraming salamat po. Lead us, Holy Ghost. Lead us closer to Jesus. And closer to our Father. So we thank you, Lord, sa araw na to. Thank you, Lord, sa provision mo, sa pagpapala mo. Sa buhay ng bawat isa, pagpalain mo rin, Lord, ng mga nanonood sa online, wherever they are. I pray that you fill them also with your Spirit. Help them to understand ang mga pinag-aralan ngayon. And make your words be impactful sa aming mga buhay today. And change our lives according to your will, according to your words, and according to your ways. Transform us, Lord. And Lord, help us to repent from every sin, Lord. Talikuran namin ang lahat ng kasalanan at karumihan at mga bagay na naglalayo sa amin sa iyo. At magkaroon kami ng change of mind today. Pagbabagong buhay, pagbabagong isip, Panginoon, na sumunod sa iyo, manatili sa iyo, at maging tapat hanggang makita ka namin ng mukhaan. Maraming salamat din po, Panginoon, sa mga pagpoprotekta mo sa aming mga buhay at sa mga gagawin din namin sa buong magapong ito ay wagpalain mo ang mga fellowships din sa pangalan ni Jesus. Pagpalain mo rin, Lord, ang mga June celebrants. I pray for blessings bawat isa at patuloy na magkaroon sila ng kagalakan sa presensya mo. Even, Lord, sa bawat isa sa amin, sa mga bata, mga kabataan, sa mga young professionals, young adults, sa mga adults din, Panginoon, even mga seniors, Lord, sa bawat mga lingkod mo, mga ministers, Panginoon, even, Lord, sa buong Sandalite Ministries proper at sa buong Sandalite Ministries Incorporated, sa 10 churches at sa mga pastors, Panginoon, sa kabuuan ng Iglesyang ito, Panginoon, ay patuloy na pagpalain mo ang bawat isa at ang buong body of grace din sa buong Pilipinas at sa buong mundo, Lord. Salamat sa biyaya mo at pagpapala mo, Panginoon. Pakaingatan mo ang bawat isa. We also remember, Lord, si Ada, sa nalalapit siyang panganganak ngayong buwan, Panginoon, ay pangawakan mo siya at yung baby boy niya rin, Panginoon. At patuloy kung paano naging matagumpay ang kapanganakan ni Lois, yung firstborn niya, Panginoon, ay magiging maayos din ngayon sa pangalawang anak niya sa pangalan ni Jesus. Lord, i-preserve mo ang kanilang mga buhay, cover them with your blood in Jesus' name. Ingatan mo rin, Lord, si Chess, nasang karagatan at barko man siya ngayon. At sa pag-uwi niya rin next month, Lord, ay patuloy na ingatan mo siya at pagpalain, Panginoon, ang kanilang buong pamilya rin, Panginoon. Salamat din sa pag-iingat mo, Panginoon, sa aming mga bawat membro ng iglesyang ito na wala rin dito, Panginoon. I pray that you cover them with your blood and whatever reason na wala sila ngayon, Lord, ay patuloy na protektahan mo sila and naman soon, Lord, makasama namin sila muli, Panginoon. Especially sa Sunday, sa Father's Day, Panginoon, ay maging encouragement sa aming lahat na iimbitahan namin ang aming mga tatay para sa gayon, Panginoon, ay makarinig ng iyong mga salita, mapanalangin namin sa lugar na to sa next Sunday, Panginoon. Pagpalain mo, Lord, ang lahat-lahat ng gagawin namin, even sa mga first-timers, sa mga nagbabalik din, Panginoon, ay pagpalain mo bawat isa at maranasan namin lahat ang iyong biyaya sa araw na to. Let your good, acceptable, and perfect will be done in our lives. And the Lord bless us and keep us. The Lord cause His face to shine upon us and be gracious unto us. The Lord lift up His countenance upon us and establish us, Lord, in your everlasting peace. Maraming salamat po, Panginoon, sa buhay, sa kagalakan, sa kalakasan, at sa pagkakataon, Panginoon, na makapaglingkod kaming lahat sa iyo. At patuloy na pinupurit, pinasasalamatan ka namin, Lord, na laging Ikaw ang Diyos na tanging dahilan. Bakit kami narito at nabubuhay at naglilingkod sa iyo. At gawin mo kaming tapat hanggang makita ka namin ng mukhaan, maging handa sa pagbabalik mo muli, Panginoon. Lord, maging rapture conscious kaming lahat dahil malapit ka nang bumalik, Panginoon. Kaya patuloy mo kayong tulungan na maging tapat sa lahat ng aming ginagawa sa araw-araw sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Shalom. Shalom.